Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media at welcome sa bagong episode ng Kada Kwento Podcast. Ako si Cyrus Cooks. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar. Palakpakan natin si Cyrus. Yay. Wala. Yeah. Siya nag-introduce ngayon kasi ang episode na to ay papanamagatan nating All About Cyrus. All About Cyrus. Legit ba? At i-unlock natin ang karakter Legit ba ni yan? Cyrus. Yes, sir. Okay, kamusta ang natin? Kwento muna tayo saglit. Kamusta ang experience natin sa The Lakeside by TJM? Exactly. Nakikita niyo ba yung background namin? Gumanto ako para hindi ko maharangan. So, yung background namin, di ba? Function. Ang ganda. Ito ang function hall ng The Lakeside na which is kasya ang 200 people para sa mga events, Debut. mga debut, wedding, at kung anong klaseng kaganapan pa ang pwede dyan. So, Ikaw, Sai, kung bibigyan ka ng chance magpakasal bukas, dito mo rin gagawin no? Oo. Nung nakita ko yung function hall nila, talagang sabi ko, eto na to. Tsaka may isang Ito na to. special na kwarto dyan sa function room. Which is papakita natin in 3, 2, 1. Pang! Ang ganda, diba? Pogi oh! Diba? Grabe, Ang ganda, guys, diba? Diyan hihiga si Cyrus tsaka yung mapapangasawa niyo. Oo! Sai, kamusta ka naman? I mean, kamusta naman yung the whole stay, ganyan? Dito Masaya, maganda yung The lugar. Lakeside. Masaya, maganda yung lugar. Tapos, may mga activities siya. Hindi siya yung parang normal lang na resort na tutulog lang kayo. Parang nasa lang kayo, parang isang lugar lang. Dito, may kayak. Di ba yung ginawa natin nung... Kaya mo? In 3, 2, 1, pang! Kita niyo yung Kayak kayak? ko. Ang ganda ng kayak oh. Pahirapan Kaya mo pa mo, yung kayak sarili ko. mo. Pahirapan mo yung sarili mo sa editing. Alin? Oo, pahirapan Oo mo. nga, pinapahirapan yung sarili. Wala, pero dito nakakat. Dire-diretso to. Tsaka grabe yung mga kwarto, no? Ito, papakita namin. In 3, Okay na yun. Pero syempre, Pakita nyo bago na lahat. natin ituloy ang kwentuhan, shoutout nga pala sa The Accents para sa aming damit. Syempre, ito, shoutout kay Yel. So, yun. Siyempre, hindi ako para magpatalo sa episode na to. Shoutout siyempre palagi sa Crown Manila para dito sa napakaangas na snapback at dito sa damit ko, Kings, ng King of Kings. Shoutout sa'yo. Sino may-ari nun? Si Don. Si Don... Ano Si pangalan Don. nun? Don Gino. Si Don Gino. Shoutout sa'yo, Don Gino. Hanggang ngayon, nirarak ko pa rin to. 2 piraso na lang. Sana naman. Baka Umawit pa. Dahil solid yung mga quality ng damit ni Don Gino. lakas, tol. Dati ko pang kilala si Don Gino eh. Dati, iba pa yung clothing niya. Yung... yung mga, Kairos. nakalimutan ko. Basta gano'n. Tapos meron pa siyang isa eh. Yung... ano yun yung kabaliktaran ng malignant? Nakalimutan ko. Gab. Ano yung kabaliktaran ng maligna? Cancer. Google. Malignant. Wala. Benign. Binay. Meron siyang benign clothing dati, di ba? Pero sa totoo lang sa mga local brands, 4 lang sinusuot kong local brands eh. Ano? Syempre, King of Kings, The Accents, Bearskin, tsaka Sevenfold Club. Ayun lang. Salute, di mo sasama? Ay, kasama sa loot, syempre. So, ilan? International Ulitin mo. Dapat 5. Hindi, kasi ako tinitrick yung salute international brand eh. Hindi ko masabing local eh. Totoo rin. Bumali. So, syempre, salute talaga clothing ako, din. No. Salute lifestyle. Salute lifestyle. So, iba. Shoutout sa Salute Lifestyle. Di ba? Galing talaga promistyle. Ayos. Dapat dito bumabattle na ulit eh. Ikaw, Sai, wala ka bang papasalamatan sa outfit mo? Shopee or... Wala. MNLA. Sabi mo, Frank, baka naman. Frank, baka naman. Frank, baka naman nanonood ka ng podcast namin. Okay na yan. So, ayun. Usually, yung mga ganitong banatan namin, pagka... Tumatago sa sentido. Oo. Kumbaga, nakita nyo, sobrang laid back namin. Ibig sabihin, ito yung mga... Para lang may idea kayo sa mga nangyayari. Minsan, bago kami umuwi ng Manila, balik sa tunay na buhay, nag-shoot pa kami ng isa bago umuwi. So, ito yun. Gusto namin kasi sulit na sulit yung lahat ng bagay. At saka talagang pagka... Hindi nga talaga connected yung mga podcast natin. Pero ang nangyayari parang
para wala kang ma-miss out na dito sa episode na to, kailangan na panood mo yung mga previous eh. Oo. Kasi meron tayong mga pinag-uusapan coming from the previous episodes eh. Tsaka yung framing ba? Yung parang... Talagang binida niya yung binida framing. niya talaga yung yung sarili. Talagang binida niya yung skills niya. Pero syempre, shoutout nga rin pala sa ating bagong... ano ba? Dalawang subscribers Oo, na si Jerome tsaka si Carl Mags. And of Taging course, tropa rin talaga na rin eh. naging naging tropa tropa na rin. na. Eh, sinasabi ko, excited ako kasi magkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. si Jerome nga ayaw nang malayo sa piling ni Cyrus eh. Baby ko yun Si Jerome, siya yung tumulong sa pagluluto kay Cyrus kasi head chef din. Halos siya nga nagluto lahat. Halos eh. siya. Totoo. Oo. Galing, Tapos ngayon, galing. syempre, sa framing. Siya rin ba yung nagluto ng sopas kagabi? Siya, Oo, siya. siya. Sarap. So ngayon, sa video and photos, syempre, nandyan si Carl Mags na Oh, tapos tumutulong ayaw na rin sa atin. malayo sa piling niya. Oh, sila naman yung mag-baby ni Chris Delano. So, pasensya ka na at Wala kailangan akong pakialam. Eh, Aray! At lang sakit! Tang ina, ang sakit! Aray ko. wala pa kailam. Hirapan natin si Chris Delano, tang ina. Gago, hindi ko edit to. Ako na lang. Iyan ko ikaw makancel. Pero anyways, may iba lang. Yeah. Curious kasi ako kung, alam mo, kasi ito si Cyrus, tahimik na tao Totoo, lang to totoo. eh. Pero alam mo, nasa loob yung kulo eh. Parang siyang nung nakilala ko siya, parang nonchalant, pero lumalabas yung kulit pag tumatagal, pag nakainom. Oo. Ganun. Kagabi nga eh. Shot ka mo na, Sai. Bangkang-bangka Shot eh. na ako. Totoo. Say, pwede ba kaming magtanong ng mga bagay-bagay sa'yo? Kasi parang hindi, gusto lang namin na mas makilala ka pa ng mas grabe. Pero bawal din na, pwede ba akong tumanggi rin pag alam kong Hindi ayaw pwede. ilabas? Kailangan mo sagutin. Kasi mali mo yung information na Oh, sige, Dito ganito ba na kami lang. magtatanong ng mga ganun? Ito, example ng question. Paano pag nagjajakol ka? Pag ganun o pag ganun? Nung bata ako pa ganun. Ngayon. Pa ganun na. Kailan yung huli mong Sinagot ko jackal? Tanga na mga siguro. 5 days ago. 5 days ago? Let's go. Honest tayo dito. Hindi yan kahapon, 2 days ago, ganun. Hindi, 5 days ago. Feeling ko kumagabi ka eh. Gago. Anyway, kung babansin nyo, nakakausap namin si Cyrus kasi gusto namin i-unlock si Cyrus. Nababasa namin mga comments eh. Na, Kaya nga, ba't ba kasi nagko-comment ng ganyan? Ba't ba gusto nyo ako ma-unlock? i-unlock Sasalita niya si naman. Cyrus. I-unlock niya si Cyrus. Oo. Kasi, sabi ko nga kay Cyrus, pagka nagiinom ka, bangkang-bangka ka eh, ang dami mong kwento. Ang daldal niya Ang daldal, kagabi. tol. Sino yung saksi? Guys, sino yung saksi sa inyo na kahapon ang daldal ni Cyrus habang nagiinom? Ayan. Ayan, kita mo, lahat sila. Wait. Tapos nung pag may camera na, nonchalant ka na. Alis ka na nga. Alam ko, si Sai may tinatago lang talaga to eh, na kulo. Ano? Mahihayin ka ba talaga? O camera siya? Kasi sa mga content mo na luto-luto, hindi ka rin talaga nagsasalita doon eh. Pero naglalabas ka Ay, ng gagi. dila ah. Yung spider sense di umabot eh. Mahihain talaga ako ever since. Naglalabas ka ng dila sa ref. Oh. Lasing ako nun. Oo. Hindi ko alam bakit mo ginawa yun, Sai. Lasing ako nun. Ngayon yung ko pagka nalalasing ako, minsan nakagawa ako ng hindi ko ginagawa normally. Sa mga hindi nakanood noong ginawa ni Sai na yon, masasaksihan nyo siya. Lights, camera, Gago. action. Paano yun? Wag naman, wala. Grabe. Pinost mo nga yun eh. Oo nga. Mas maraming viewers yun kaysa sa nanonood sa atin eh. Lasing ako nun eh. Okay, aminom ka. Mamaya. Mahihain talaga to si Cyrus, no? Feeling ko camera siya lang. Pero kasi pag walang camera, makulit talaga to eh. Totoo. Pero kasi, Kagabi nga, dami niya sinasabi. Tangina ito, awayin ko to pag nakita ko to sa Tong person. hindi naman ako ganyan. sabi, tangina ng mga ibang podcast. Ang ako Sabi yung bad "Sai, guy dito. Hindi ganyan ang natin. Friendly lang tayo. Kagabi nga kinakausap niya ako, sabi niya, ba't ba yung isang artist, sabi niya, diba, sabi namin, kaibigan tayo ni dati yan, ganyan, kaibigan sila. Sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, wala, baka may mga misunderstanding, may mga piniling tropa. So, kaya nagkaroon ng alitan. Sabi niya, gago pala yun, tangina. Kaaway ko na rin siya. Gumanon. Siyempre, kita yun, last row video to eh. Sinabi ko naman talaga yan. Ayun, sinabi niya talaga yun. Ganong kaibigan si Sai. Aminado. Ayokong banggitin yung pangalan ng artist. Kala ko egg sasabihin mo, pero legit sinabi ko naman. Hindi ko sasabihin yung pangalan ng artist, pero sabi niya, fuck you. Hindi tayo, tol, Uy, pero walang fuck you ha. hindi tayo para makipag-away sa mga bagay-bagay. Kasi ayoko na nun. Gusto ko na lang
Peaceful lang. Peaceful, nag-enjoy tayong ganito. Tol, isipin mo gaano kasaya, gaano kaangas yung ginagawa natin to. Halos weekly tayong magkakasama, weekly tayong nagbabakasyon. Napakasarap ng walang kaaway. Totoo, tol. Totoo. I mean, mas gugustuhin kung mag-away tayo lagi, Besh. Kasi lagi kami nag-away ni Chris Delano. Totoo. Oo, kasi, pero yung away naman namin, away magkapatid. tanga. Away Oo, magkapatid. oo, ganun. Parang ganun lang. Kasi- Nagbabati rin kaagad. Hindi naman lingid sa kaalaman nyo na pikon kami parehas nito at nagkakapiko na kami minsan sa ugali ng isa't isa. Madalas. Minsan kupal ako, tapos kinukupal ko siya. Tapos pagka siya yung mangungupal, magagalit ako. Alam mo yun? Diba, umamin din. Umamin, First time, tol. palakpak! Saan pa dyan? Nasaan? Palakpak, tol. Takina. First time in history, umamin si Tiny sa kanyang kakupalan. Kupal talaga ako, tol, pagdating sa'yo. Diba? Kasi yun, diba, guys, yun naman ang gusto nyo, diba? May nag-comment, more pangungupal kay Chris Delano. Ako, binibigay ko lang gusto ng viewers natin. Grabe na, maging mabait na siya. Ang galing. Siya na naman yung bida. tol. Anyway, so ayun, ayaw namin ng kaaway, kaya nga namin ginagawa ito. Pinipilit namin lumayo sa men, alam niyo kung gaano ka toxic ang eksena ng hip-hop ngayon, tol. I mean, hindi naman kami umalis totally kasi may palabas kang album si Chris Delano. Hindi naman yun. Marami din talaga tayo na build na tropa, na Totoo. relationship sa loob ng industriya. Hanggang ngayon naman. Oo. Pero ang point ko kasi, gusto na lang namin sa hip-hop scene ay yung mga connections at mga masasayang relationship, masasayang bagay. Pero yung mga negative, mga toxic, as much as possible, lalayuan na namin yan. Kumbaga, bira na nga, lalapag na nga lang tayo sa event dahil sa mga tropang nandun. Totoo. Para makihalubilo sa mga tropa. Pero hindi na yung para mag-build pa ng bagong connection sa loob ng Totoo. Hindi, okay na ako sa kung sino yung mga ako rin. tropang... Kung may mga bagong lalapit dahil trip nila din tayo makasama, okay yung ganun. Pero hindi na yung parang, kasi, diba, hindi naman din natin may iwasan, ang daming sumisip-sip, na, part ng clout yan yung clout chasing. Di natin kailangan yun Kumbaga tayo kasi, parang ang pangit naman na the whole time naka-in character ka. Totoo naman. Diba? So, mas gusto namin, as much as possible, authentic lang sa bawat isa sa amin, na hindi kailangan laging maangas ka, in character Tsaka ka. minsan, kahit di kami nagsushoot ng podcast na ganito, pumupunta ako random kaligab, si Gab pumupunta sa bahay, si Cyrus pinupuntahan namin. Mga ganun. Ikaw, malayo ka kasi. Hindi, pumunta nga tayo kalagab nun Galasay. Pumunta Lumipat rin ka ako na sa inyo kasi. Sabi- Lumipat ka na. Lilipat nga ako. Bakit sinabi mo yun? Sabi mo hindi alam ni Maricar yun. Kaya nga, Oo, iniba ko tignan mo na kasi mangot na siya. Oo. Okay, ngayon. Maricar, sige, okay mamaya, na. itanong Kailan, mo. kailan yan? Imposible yan. Parang Kailan yan? 3 weeks na ata tayo magkasama lang. Ay, oo. Sige, kailan yung sinasabi mo nagpunta tayo kila Cyrus? Parang Hindi, kayo lang yata. Sinasabi ko sa'yo. Saan nahuhuli ang isda? Sabi, be. Ay, sinasabi ko sa'yo. Niligtas na kita, tinanga mo pa yung sarili mo. Hindi, sinabi ko lang yan, para at least kunwari, sa camera, Wala involved nga din akong ako. alam. Mamaya Ano sa yun? kotse. Mag-aaway. Sa kotse. Nagpunta ka kali Cyrus, hindi ko alam. Wala, hindi naman ako. Ano ininom natin nun? Mabait naman. ano ulit? Nakalimutan ko yung pangalan pero ano yun? Hazelnut. Basta hazelnut Sarap, na liquor. Hindi ko alam. Sarap. Yung Sarap. sana yun, Tsaka hindi pa ata tayo nun, kaya ano. hindi ko maalala. Oo, wala. Kayo, Hindi, wala. Tapos may, Bago lang may nun chocolate drink yun no? yung Chucky. Oo. Sarap. Tapos umorder ako ng Anyways, kamusta ka, Sai? Okay naman. Okay. Kamusta ka, Sai? Tanga rin talaga. Medyo may hangover lang. Pero Hindi, kasi ang Kailan ba yun? Patay ka na. Patay ka na. naisip ko lang kasi, si Sai kasi, Hindi nga, kailan nga? Patay ka. pag-usapan natin si Cyrus. Episode ni Grabe, Cyrus to. pinaglilihiman ka. Oo. Hindi, okay lang. Hindi, wala ganun. Wala. ano? Then naisip ko lang kasi, mula nung nag-stay tayo dito sa The Lakeside by TJM, kada umaga lalabas si Cyrus, may hawak na alak agad. As in pagising. Oo, pagising. Isipin mo, tanghaling tapat na may hawak na alak agad. So ako, parang, in a way, pag tinitignan ko si Cyrus, nagkakaroon tuloy siya ng image na parang Stone Cold Steve Austin. Kumuha ka ng, papakuha ka nga ng bagong 2 lata, yung pag-uumpugin mo, tapos Sayang. kaya mo yun? Kaya, pero sayang. Inumin ko na lang. Hindi. Kami na magbayad. Hindi, sayang pa rin. Kasi Kasi sa pool, tol. Pinag-ganon yun. May iniingatan ka bang image? Parang kalahati nung matatapon. Okay lang. Okay lang. Sayang O kaya sa dagat.
O, Tsaka Messi, nakabihis na siya. Huwag kang umaano, Gab. Mag-swimming pa nga tayo. Kampi ko yung Sino ba kuya tayo? ko. Kampi ko yan. Mag-swimming pa tayo. So, ayun nga. Anyway, nung mga nakarang episode, kumuha tayo ng topic sa isa sa mga viewers natin. Kanina may kinuha akong topic para lang gusto kasi namin Manotice din yung ano nila. gusto naming mabigyang pansin. Mas maganda yun no. Mabigyang pansin. Yung mga Mas deep siya. Mas deep. yung mga ano nyo, nararamdaman nyo. Mm. So, may isa dito nawala Basta may isa dito. Ni-screenshot ko yun Ang sabi niya, may sinabi siya. Ang pangalan nito ay si TPX. Ang pangalan nung TPX, okay. TPX. Ano siya, motor? I mean, Si Chromosome. wala nung nakara episode yun. Si Lil Chromosome. Lil Chromosome XX. So, ang suggested topic ko, Kuya Tiny, mga side hustle ng bawat isa at paano inumpisahan, mga worst business, work, o plano, akala mo sure win, pero natalo ka pa rin, at paano ka nakabangon. Ayun, tsaka, yan, may isa pa siya. Pero, ayun, may mga, lahat ba tayo, may, kahit pa paano, may mga micro businesses or ventures na, kasi ako, hilig ko yun maggawa ng mga maliliit na businesses. Nag-start ako nun sa gumawa ako ng, dati may Salute Clothing na di ba? Mga way back 2012 yata o 13. Gumawa ako ng boutique, tas ginawa ko siyang tattoo shop. Unfortunately, na-hold up kami. So, kin-close down ko para security na lang din, safety, tsaka tagbayad kasi madaming nakuha. Then, tuloy pa rin yung Salute hanggang ngayon. Medyo malaking company na siya. Salute Lifestyle na siya. Tapos nagtayo din ako ng barbershop, yung Montana Cuts, kung familiar kayo, kung naalala nyo yun. Nandun ka ng opening, di ba? Ano ka rin ba nun? Ayun. Wala ka nun, no? Hindi pa tayo magkakilala. Hindi, nandun siya. Nakita ko siya. Gago. Si ano yun? Blip to Si yun. Iwasan natin mag-blip-blip. Hirap mag-edit Anyway, ayun. Kasama mo si Tita Gloria nun, di ba? Kumain kayo Shanghai, gano'n. Tapos yun, may nilipat. Nilooban din kami nun. Mahilig kami looban. Pangalawa yun. Hindi, iba yun. Ibang business yun. Pero birthday ko mismo. Tapos, pagpunta ko sa shop, ransak lahat. Sira lahat. So, pinahinga ko siya saglit. Kasi, talo Tapos, binuhay ko siya after a year. Nilipat ko ng location. Ayun. Mga ganun. Tapos, nagtayo rin ako ng crispy pata. Yung anak ng pata. Ganun. Mga ganung bagay lang naman. Kayo? Grabe naman pala pagiging negosyante na Di naman tol, kasi naniniwala ako sa sinasabi nilang use your money to make more money. Yeah, kasi talagang wala nang paglagyan. Ay, baklas talaga. Expected Anyway, na. Baka tayo ni Singson. Ikaw, Tiny Versosa nga lang Tiny Tsaka Versosa. sa mga di nakakaalam, merong sariling subdivision si Tiny. Ang pangalan ay Tinyville. Tinyville. Ako din yung guard sa guardhouse. Lahat. Siya lahat. Ikaw, Besh. Meron ako existing business. Registered, which is yung Blank Tapes. Production company yun. Diba? Siyempre, sa ngayon, medyo on hold siya kasi may mga mas priority ako kagaya ng Last Row Media. So, pero siguro sa mga failures, di mo mawala yun. Kailangan yun. Wala yun. Ano nga sabi nung asawa ng pinsan ko, sabi, Si Matet. hindi, pinsan ko yun sa side John ng mama. Hindi. Okay. Ano yun, Indian yun. John Dolpinano. Italiano. Hindi, magaling yun, negosyante din. Tapos sabi niya, pinaka naalala kong tinuro niya sa akin, if you're going to fail fast. Tama. Kumbaga, bilisan mo yung pagbangon. Kailangan mo pumalpak agad kasi nandun yung lesson Diba? Dami kaming side, tinatanong niya kasi side hustle dati. Si Chris, humahango pa to ng mga electroplated na kwintas. Gago na, alala mo pa pala yun. Scam yun Hindi. Di ba Hindi kami totoo ba nang-scam. yun? Plated siya. Plated lang siya. Gold Pero plated. ibig sabihin, mga Guadalupe, nalala mo yun? yung effect niya sa katawan. Hindi, kasi... Kwintas lang siya. Kwintas lang. Akala ko yung may kwintas na may Hindi. something na... Electroplated. Ano siya? Chakra. Hindi, Chakra ganun. shit. Gold-plated. Gold plated siya. Ano siya, before nauso sa... Kasi dati sa hip-hop, hindi naman dati. Ngayon lang naman nagkaroon ng mga flashy na... Syempre dahil ngayon afford na ng mga artist Pero before kasi, nung mga 2000... Ako, doon sa ganun naman tayo nagsimula. Nung flip top days ko pa, 2000...
12. Shoutout sa Flip Top. Kita nyo naman yung sombrero ko. Kitang-kita. Flip Top, number 1. So, di ba bumibili pa ako ng mga gold-plated sa Binondo? Nibenta natin, no? So, Baka may buyer ka dyan. di ba? Actually, isa yun sa mga, mga nauna ko eh. Pero yun nga, siguro isa sa mga naging failure ko din. Hindi naman siya totally failure kasi lakas pumera din kahit paano. Yung which is yung brand ko na Plead the Fifth. Ano yun? Nahuli ka na, tol. Gagi, parang The Purge. Guys, naririnig nyo ba? Baka nagbibenta na pandesal. Ikakat namin saglit. Tatalon tayo. Papalampasin lang natin dumadaan. Okay na. Di na natin kailangan cut. Umalis na. Okay na. Wala na pala. Okay na. Kala ko The Purge eh. Pero anyway, siguro yun nga. Hindi naman totally nag-fail yung yung brand ko na which is Plead the Fifth. Yung sa mga damit. Blessing in disguise. Kasi before, yung Plead the Fifth is more on hindi kasi hirap ako pumili ng mga damit pag namimili ako ng damit. Yung siguro yung sa taste ko sa design, yung parang masyado akong mapili. So nag-decide, parang ikaw, kagaya mo, ang purpose ng paggawa mo ng sariling brand is sa sizing. Ako naman kasi, nagde-design din ako. So, parang naisip ko, parang ba't di na lang ako gumawa ng sarili kong brand, yung trip ko suotin din talaga. Hanggang sa gumawa ko, kaso nga lang ang nangyari, tinry ko rin magbenta ng frat shirts, which is mga pag-anniversary ng Taugama, ganyan-ganyan. So, ang nangyari, nalito yung market ko. Na baka mamaya, pag naglabas ako, isipin nila, ay, pang Taugama lang yan. Exactly. So, dun na limit yung, yung market, target market sa Plead the Fifth. So, ngayon, ang ginagawa ko, gumawa ko ng bagong brand, which is Sevenfold Club. So, yung Sevenfold Club na yun, hindi ko pa siya nilalaunch pero may mga samples na ako, pinag-aaralan ko pa yung mga patterns, yung tela, yung suppliers. So may sariling printing na rin ako. So I'm just taking it slow, inaaral ko pa. Tapos at the same time may mga pinaplano kami ni Maricar na a lot of big things na pinaplano namin na gagawin namin by January, no. So ano yun? Paglipat ng aeroplano. Kasi mahilig to mag-kumpuni. Ako naman, pares kami into art talaga eh. Gusto namin yung mga artistic relationship. Artsy yarn. Hindi, yung mga parang unusual furnitures. Yeah. Parang yung nasa bahay ni Maricar, yung mga kama. Siya lang nag-ano nun eh. Galing, no? Nakakatuwa naman. Galing. So, nag-click lang din talaga kami doon na, tsaka syempre sabi niya, ay, tangina, bira ka makakita ng gintong lalaki. Ito yung mga ideal guy ko eh. So, natupad ko lang din yung pangarap. Naniniwala ako. Sinabi na yan. Yung bangko Naniniwala ako. Talking about yung brand mo, Sevenfold Club. Dati naalala ko parang may pinapanood ako sa TV nun eh. The 700 Club. Alam niyo yun? Yung Sino gabi. nakakaalam na? Di ba religious yun? The 700 Pero yung Sevenfold Club, kaya Sevenfold, nakuha ko yung word na yun sa Bible. Which is, kaya Sevenfold, para you become 7 times greater. Gigets naman namin yung idiom na yun. Pero yun nga, naalala ko lang yung The 700 Club. Siguro, connected siya doon or something. 700 Club Asia pa nga. Asia. Parang religion siya eh. Alam ko yun. So ngayon, yung Sevenfold Club ko na yun, ang pinakang concept niya is more of a narrative-driven brand. Na parang yung mga designs niya is about resilience, growth, mga ganon. Yung about parang ina-uplift ko yung, parang doon ko, ayun yung way ko para i-flex yung parang lessons ko from saan niya. Yun, gets niyo na yun. So, parang kasi sa music, ang hirap eh. May mga thoughts ako na, paano ko kaya ipipreach yung mga wisdom? Ayoko naman magtunog na sobrang preachy sa songs kasi ang hirap eh. Parang ang hypocrite pakinggan, tas technically, in real life, kukupal-kupal pa rin ako. Ganun ka? Hindi maiwasan. Tao lang ako eh. Diba? Hindi ko naman kaya maging sobrang bait eh. Tsaka, syempre, wini-workout ko pa rin. Pero ngayon, yung sa Sevenfold Club, siguro ayun yung magiging platform ko para at least doon ko ma-share yung mga dapat kong sinishare. Yung parang higher purpose ko. Parang nice. Ikaw, Gab, mga ventures mo dati, side hustle. Pinakamalaking paldo rin kasi nung una sa trading eh. Crypto shit. Trading ka. Tol. Di parang naging greedy. Sabay biglang tangina rug pull pababa deep. Yun yung mga ang masasakit na akala, lalo kang pag greedy ka maglalagay ka pa pera eh. Di ba? Sabay Nag-aksi ka rin. accident, lahat yan. Yung mga scholars ba kayo?
Oo, meron ako. Dalawa lang. Hindi naman ang mayaman na kagaya iba. Yun. Iba pa rin yung yaman ni Tiny. Iba pa rin. 7 cars? Tiny. Huwag natin pag-usapan yung mga... Di na mabilang eh. Huwag niyong pag-usapan yung mga hindi niyo kalibel. Para lang at least, di ba? Ako na nga yung pumapantay. Pinipilit niyo pa. Yeah. Tapos side hustle. Lahat na nangyayari sa internet. Yun. Ngayon, Anything multimedia. Tsaka nagko-code din ako ngayon. Yeah. Nagko-coke? Code. Akala ko nagko-coke. Ay, hindi pala. Crypto. Nagki-crypto. Yan. Crypto, sa mga- automations, AI, Robotics. Gawa tayo ng Robot. Yung paano ito ni Tiny gagawin kong humanoid. Pare humanoid. Kakabit ko dyan. Para kahit wala ka ng effort, kaya mo na tumalo ng... Gago, may ganun sa China eh. Oo, Nakita may mo tao din. yun. Napanood niyo yun? Oo, Di wag na natin pag-usapan. Napanood natin. Wala na. Panoorin nyo na lang dito. Ikaw, Sai. Dati nun, pagka kunyari, wala ka ganong project, nagbebenta ako ng pagkain once a week. Kumbaga mga lutong... Tapos yung menu ko, yung trip ko lang lutuin. Tapos... Hindi yung trip nila. Hindi. Ano yung mga... 50 slots per basta kada batch. 50 Anong slots. usually mga... Kunyari, trip ko gumawa ng Pasta, ganun. ng naked shawarma, ganun. Mga ganun. Kunyari, fried chicken with ganito, tapos may gantong sauce. Basta parang nag-content lang ako. Pero binibenta ko sa kanila. Tapos 3 days or 5 days bago yung delivery day, kumukuha na ako ng orders. Minsan kaka-post ko pa lang, ubos ka agad yun eh. Hindi mo siya trip gawin na ulit. Hindi na. Kasi, Pagod din yun eh. Tapos mag-isa lang kasi ako. Tapos na-busy na rin ako kasi sunod-sunod yung blessings. May mga pumapasok na brands. Gusto bang pangalanan? Super Kalan. Happy man ako dyan eh. Ay, grabe. Tapos, yung iba, wala pa. Secret pa. Nakikita nyo na lang. Tapos, So, kailangan mo magbayad sa team. Kasi, in-endorse mo sa team yung... Sige. Food trip na lang tayo. Ikaw, Maricaro. Hold up. Ayun, same kay Cyrus. Rin ako. Super kalan din? Hindi naman. Nag-start ako dati gumawa ng mga lasagna. Tapos yung market ko nun, yung sa Chinese gen, yung mga kasama ng mama ko, yung mga ganun. Kaso ganun din eh. Parang Kwenta mo saan ba nag-work mama mo? sa Chinese. Nurse kasi siya eh. Chinese So, gen. lagi siyang na-hospital. Ha? Hindi naman. Nasa Nag-work nasa kasi siya. Oo. Para alam ko yung joke na yun. Okay. Oo. Ina talaga. De, tsaka magaling din talaga siya magluto. Kasi, Wow. tsaka natutuwa ako sa kanya kasi pinagluluto niya ako. Wala pa kaming natikman luto mo. Hindi naman ako, syempre, dyan si Cyrus eh. Tapos andyan pa si May iba lang. Ilang piraso yung bangs mo in total? Parang bilang sa daliri eh, no? Parang Ay, mga ganun lang din. Tapos, Japanese style. mga blueberry cheesecake. Gumagawa ka ng ganun. Oo, gumagawa ko. Tapos, yung Oreo cheesecake. Actually, ngayon, hindi ko na alam kung paano Mga sweet treats. Oo. Pastry. Kaso, wala. Kaya pala- Sobrang dami ko din naging order. Next time Hindi gawa ko ka. rin kaya eh. Kaya pala lumulusog natin. si kapatid na Chris Delano. No? Oo. Lumulusot sa... Lumulusog. 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 Ayusin mo. Nahihiyan. Hindi, yun sabi ko nga. Huwag mo na palusutin masyado. Pagkakarinig ko talaga lumulusot. Parang nung nakaraan, kala ko tito tumayo. Dito yung yung Ay, word hindi, mo. marami akong ganyan na na parang naiisip. Bagay talaga Iba sila, yung no? pagkakadinig ko. O yun, mga ganun lang naman. Match na match eh, no? Binalik pa. Nabubuhay na si Sai. Unique ako. Unique ako. Pero yun, siguro... So, benta-benta rin. Oo, tsaka, ayun Okay talaga. naman talaga. Minsan talaga, siguro, kapag meron akong gagawin, importante talagang meron kang partner na Yung- kumbaga, Yung pisil-pisil na yan no? yun yung yun yung maganda na partner na kung ano yung gusto mo, Gawin mo. gagawin din niya. Kumbaga hindi sa pilitan pero andyan ka para i-encourage ka niya. Ganon. Tapos dun mag-umpisa yung yung build your empire together. Wow. Ang ganda nun. Empire. Build your empire. Oo. Oo. Kago, isuzoom in. Ako sa leeg lang eh. Build your empire. Nagkasalita siya, may barcode. Okay. Buti hindi pumasok. Kaya nga, buti. Sumakong salita ka eh. Kago ka. Ang kapal ng mukha mo.
Kinis ka lang, tol. Kiss lang. Mga kissable to. Pare nag-crip walk siya dito. Sabi ng bangaw, nakapahuti lips to ah. Ang lambing ng bangaw, no? Dito sa Batangas. Yung katabi niya matulog Nangkikis, eh. Bangaw. Anyway, so ayun, may mga kanya-kanyang side hustle din kami. At kung tatanungin nyo, nag-fail. Ang failure ay parte ng proseso yan. Yes, sir. So hindi mo masasabing successful ka kung hindi ka nag-fail. Tsaka try lang ng try. Sim. Tsaka minsan nga mas maganda pa yung progress o yung proseso kaysa dun sa Magkaiba result yung progress tsaka proseso. Hindi, mas okay pa yung proseso kaysa dun sa Mismo result totoo. or sa destination. Mismo. Sabi nga ni Looney, Ano sabi niya? mas masaya yung biyahe kaysa sa mismong destinasyon. Or sabi sa spirituality, the journey, yung mas better yung journey kaysa sa destination. Technically, pare-pares lang naman yun. Sabi nga sa kalye, lahat may sinabi. No? Iba-ibang ano lang eh. Pag day ones ka, kasama ka Sa sa paglipat ng aeroplano. Sama ka sa top. Iba-ibang Kasama ka sa interpretation. top G. Pero kidding aside, sa mga failure na ganyan, makikita mo rin yung mga tao kung... Kasi, alam mo yung sinasabi nila, pag magbe-business ka, mas okay solohin mo o mas okay ibang tao kasosyo mo kaysa yung mga mismo kaibigan mo. Kasi hindi lang naman ilang beses, mabibilang mo sa kamay yung hindi mo na mabibilang yung sa kamay na mga ventures ko na kasama ko mga tropa rin. Ang nangyayari kasi, pag nasira yung business o Sila ang kung nag-fail, pagkakaibigan. pati yung pagkakaibigan nyo, dama yan. Buti pa kaibigan mo pa si Chris Delano, no? Oo, kasi hindi niya naman tinutuloy lahat ng business na ino-offer niya eh. 'Di ba? So, okay na 'yun. Anyway, so yun nga, may business ako na, sige, tigil na lang natin to kaysa mag-away pa tayo. 'Di ba? Kumbaga, mas okay talo na tayo ng ilang daan. Wag lang yung Wag lang yung pagkakaibigan. Kumbaga, yung sa atin kasi, mas matimbang yung pagkakaibigan kaysa sa mga nabubuo natin na, alam mo na. Yun yung sa'yo. Pero yung from me to you, hindi mo sure. Isa na lang. Pipitik na siya. Isa na lang. Isa na lang. Kung alam niya lang yung mga sinasabi ko sa'yo tungkol sa kanya, no? Siniraan dun. Anyway, yun nga. Kasi parang ulitin ko, yung failure part ng process yan. So, minsan talagang kailangan mong mabigo para matuto. Tuloy-tuloy lang. Totoo. Sa lahat naman ng aspeto, hindi lang sa business eh. Statistics yun eh. Sige. Science eh. Yan. Parang yung first business mo, yun yung i-fail mo. Daw eh. Pero may mga nagbi-business na Meron. puta, successful ka agad. Parang mga First attempt. 90% yung chance. Laki, di ba? 90% na chance na mag-fail ka sa unang gagawin mo na business. Bago siya pumutok. Di ba? Sobrang, nangyayari din talaga yung mga first business successful kagad. Lalo na kung nepo baby ka. Kayo. Siyempre, nasa iyo lahat ng Tol, di budget. ka sali yun? Di ka sali Kahit sa- mag-fail ka, Hindi ko tatayo siya- ulit eh. Tol, meron ako nakita na na hindi tayo parehas. May ganun eh. Kasi sabi, parang bracketing eh. Ikaw, ako nag-start sa scratch, hanggang dito na yung natakbo ko. Ikaw, hanggang dito na yung inabot ng negosyo mo. Mas successful ka sa akin. Pero ako nag-start ako dito. Ikaw nag-start ka dito na kasi may puhunan ka. May gets mo yung idea. Siguro sa bracket in terms of yung ka-age mo. Pero kung i-zoom out mo pa sa tatay mo tsaka tatay neto, Yun nga, yun yung point. kasi di naman ibig sabihin na meron yung etong ka-age mo nag-start nung meron na. Paano kung yung tatay niya nag-start nang wala talaga? Tignan mo Exactly. si ano. Let's say ganito. May negosyo ako and I'm earning 500k a month, let's say. Pero nag-start ako 2012. 500k ang kinikita ko ngayon. Ikaw nag-start ka lang 2 years ago, ang kinikita mo 1M every month. Hindi tayo parehas. Mas malaking kinikita mo ngayon, pero yung struggles and everything, ako yung meron. Kasi ikaw, baga business ng family mo yun. Which is wala namang masama doon. Wala masama Parang tignan mo si Tiny Villar. iba-iba apelido ko. Kasi parang yung brad ng letran din. Lagi namin naasar yun. Nepo baby ka. Kasi nauso yung pang-asar na nepo baby. Kasi yun, mayaman din talaga yung pamilya nun. Vice President ng Sun Life yata or basta isa sa mga Solid insurance. Tapos
Hindi sila corrupt kasi very legal yung work. Negosyante lang talaga. So inasar namin yung dagi na parang, ina mo, nepo baby ka. Tapos biglang binanatan kami, nakasalanan ko ba akong masipag tatay ko. Totoo rin naman. Doon ko napaisip lang, nga no, parang Tama din. technically, hindi nga din talaga natin pwedeng asarin yung ibang tao. Oo, hindi. Nagsimula ka kasi may support, may family support ka. Kasi technically, pwede din nila sabihin na nag-start din naman talaga sila ng wala. Nagkataon lang na nauna lang yung magulang nila. Exactly. Tsaka besh, hindi lahat ng nepo baby hindi lahat ng nepo baby mayaman. May nepo baby kaya naging nepo baby yan kasi apelyido nila Nepomuceno. Kaya nepo baby. Puta ka na, kala ko naman. Pindutin mo na, tol. Pindutin mo na, tol. Pindutin mo na. Manghula ka na. Manghula ka na lang dyan. Sige na. Anyway. Very good So, hula. yun. Yung mga ganung bagay lang naman. Tapos, balik tayo sa Isay. Eto lang, matanong lang Sai, na random lang. Kasi minsan ako curious din ako sa kung ano ba yung mga trip ni Sai na ano eh. Hindi, yun lang. Pasalamat lang kami kay TPX para dun sa tanong na yun. Ina-acknowledge namin yung suggestion. Matanong ko lang Sai, ano ba hilig mo sa babae? Sa isang babae? Ako curious lang. Describe mo. Hindi ko alam kung sasagutin mo to, pero single ka ba o Single ako. and ready to mingle o single and officially dating? Ang ganda na. Ready to mingle. Ready to mingle. Ready to mingle. Ready to so sa mga mingle. nanonood, no, para din malaman nila. Kasi di natin alam baka may nagkakagusto kay Sai. Totoo rin. So, ano bang nagugustuhan mo sa isang babae pa? Parang, anong standards ni Cyrus Cook? Para lang malaman. Looks muna. Sa looks. Wala mo na yung personality. Wala yoga, mga ano ba? Yan. Mga hilig ni Chino. Hindi, ano lang. Siyempre, gusto ko cute, siyempre. Cute. Mga Shih Tzu o Poodle type. Cute na tao. Ano yung poodle type? Kung sa ano lang sa panlabas na niya. Parang siyempre, gusto ko yung cute. Pero, Di totally maganda na model type. Parang Wala, di cute ako. lang talaga. Cute. Petit ba o voluptuous? Ano mga trip mo? kung sa physical appearance din nga, kung sa laki, Sexy? Ano mga trip mo? saktuhan lang. Paano yun? Hindi siya sobrang sexy, hindi rin siya sobrang taba. Diba? Kumbaga Smooth ano lang, haga bullshit. Yun, ganun. Slim thick, ganun. Tapos, mabait. Tapos, masipag. So, saan ka mas tumitingin? Sa ugali o sa... Dede. Pero di naman sa nagpapaka-plastic na. Siyempre, sa itsura pa din. Oh, actually, Kasi ano eh. kaya ko siya lalapitan Sa kasi. simula Totoo naman yun eh. Kasi tol, huwag tayo magpakipokrito. Walang tao na, tangina, pupuntahan ko yung bebot na yun. Gusto ko yung personality niya. Diba? Saka yung loob niya. Ha? Ay na mo. Doon nagsisimula yun. Lagi naman physical attraction eh. Pero, Saka mo na lang matututunan. oo. Pero tsaka mo na nga yun na rin yung reason ng breakup pagka nagkakilalanan na. Ugali rin talaga. Pero simula, nagustuhan mo yun dahil sa rin. Sa itsura. Kasi ito no shit. Baka makancel ako. Pero, di ba? Hindi, kaya nga may kasabihan na kaya daw yung babae nagme-makeup sila. Kasi kailangan paganda para sa opposite sex eh. Ang lalaki naman kaya nagsisinungaling kasi gusto marinig ng babae yung Gusto niyang marinig. gusto niya marinig. Diba? Pero kanina ba lyrics yun? Parang para whole bunch of makeup Drake. on your mind Kay but Drake. on your face but still you can't make parang made up your mind. Parang may ganun, di ba? Usually, Lil Wayne yung pag ganyan. Oo, mga ganun eh, no? Pero yun nga, ikaw ba, parang sa babae, anong pinakang attitude ba yung red flag mo? Red flag. Maganda yun. Ano ba mga red flag mo sa babae, Sai? Okay din. Wait lang. Iniisip ko eh. Basta yung kabaliktaran ng mabait, parang ganun. Red flag na sa akin yun. Kasi hindi all the time mabait ang tao sa'yo. May mga kanya-kanya Tandaan mo, tayong ang toxicity. minsan pagiging mabait, front lang yan. Yun nga. Depende Pero sa kaharap. Ito, hindi mo mawala to. Lahat ng tao may toxic traits. Yeah. Red flag. Wala akong red flag na sa babae parang. Yung, ayoko to. Pag ganun. Pag may parang Nakilala mo na siya. ito na may senyales na na to na X. Makarelate kasi walking green flag ako eh. Performative. Bilis na, putain na mo. yung tama ba? Emotional intelligence. Parang, Mababa. Kung mababa yung ganun. Totoo. Pero ayun yung number one. Pero ko. karamihan ng babae, medyo. Di naman sa, baka mamaya i-cancel nila tayo o i-bash tayo. Pero Pero, yun lang, para sa akin yun lang eh. ayon sa studies, Studies. ang babae talaga hindi
maraming mataas ang emotional intelligence sa babae. Pero ayon sa studies, talaga, medyo sila, emotional sila. Emotional creatures. Mababang emotional intelligence. Kumbaga tayo, kaya nga kadamihan sa lalaki, lalo na yung mga nasa in a relationship. Sorry nonchalant. Pag sinabi po mong mababa ang emotional intelligence, Hindi. emotional yon? Hindi. Parang ganito siya. Ang hirap i-explain Ayoko mag-jump sa isang bagay na hindi ako sure kung ano yung... Alam ko yung emotional intelligence, is just that hindi ko alam kung ano yung guidelines nun, tol. Parang madali ka maapektuhan, masyadong yung decision mo naapektuhan ng emotion. Kasi may mga dapat na decision ka na i-set aside mo muna emotion mo kasi magkakamali ka kapag ka mas too much emotional diba? So bagay talaga yung mga babae sa pag-aalaga kasi dun mo dapat nabubuhos yun Pero halimbawa, may bigyan ko kayo ng senaryo. Namatayan ka, pero may malaki kang business, mayroong 1,000 kang empleyado. Anong pipiliin mo? Dumalaw doon sa kamag-anak mo na, halimbawa, yun lang. Ito na lang yung araw na yun na namatayan. Importante siya. Or may gagawin ka sa kumpanya mo na may 1,000 kang pamilya na pinapalamon. So kadalasan yung lalaki pipiliin yung kabilang side Kasi yun yung mas logical na kailangan niyang binubuhay ko yung pamilya nitong mga empleyado ko So kailangan ko sila. Tapos magagalit yung pamilya mo sa'yo. Kasi emotional yung nandun sila sa emotional state. Unlike tayo nasa logical state. Parang ganun karamihan. Pero hindi rin. Siyempre white knight ka. Hindi ako white knight. Kasi kung ako yun, pupunta pa rin ako, pamilya ko yun Yung let's say may wake, pupunta ako. Para saan ba yung dadaan ka lang? Ibabalanse ko pa rin. Hindi nga Kailangan, yun nga yung parang ayun yung pagpipili. Kung wala kang choice kung sinasabi mong may malaking kang kumpanya, I'm pretty sure may general manager ka dyan to handle things out while wala ka. Hindi, paano kung bumagsak yun? O may crucial state na. Kailangan ka rin ng general manager. Parang yun yung choice lang. Ngayon, may binubuhay kang pamilya na libo na buhay pa. Nakapag wala ka doon, crucial. Halimbawa, Nokia, ganun. Mag-transition ba tayo sa smartphones o doon pa rin tayo sa hardware nito na pag binato mo, hindi pa rin masisira? Ito na lang. Kasi, asan ba yung market natin? Pag wala kang, kasi ang decision dyan, CEO yung pinaka-last say Kung matitenga ka, syempre, yung competition mo sa kabila, ang bilis magdesisyon, pwedeng matalo ka kagad din sa bilis nila. Pero, nagigits ko rin si Tiny. Kasi mahanapan niya talaga ng butas based dun sa example na binigay mo. Siyempre sabihin niya, babalancing ko. Siguro, best example dyan, Iron Man. I-save mo yung million na tao o patay, i-sacrifice yung sarili ko. Parang, nandun tayo sa question of, wala nang choice Either lang sa dalawa na yun So, siyempre, pipiliin mo yung mas maraming maapektuhan na sila yung i-prioritize kaysa sa iisa lang na which is understandable naman na mas importante yun kasi pamilya mo yun Pero mabigat yung yung kay Batman, yung sa ship, napakaraming tao o girlfriend mo. Anong Batman yan? Limutan ko Basta Batman, sa barko siya, daming tao. Tapos, hinold up yung jowa niya. O saan pipiliin mo? Yung love life mo o yung 1,000 tao na Siyempre yung 1,000 tao. Yun nga Sorry Hindi. Diba, ililigtas kasi kita. wala choice. Ililigtas kita. Pero kaya ko yung sarili ko White knight best. So, ililigtas kita. I got you. Hindi, ewan ko, siguro pwedeng yung sabihin mababa yung emotional intelligence ko o kung ano man yun doon. Pero kasi, para sa akin, tol, kaya kong balikan yung kumpanya na yan Hindi nga, hypothetical na crucial na yung araw na to na pag wala ka, may chance na mag-crumble yung mo. Tsaka no matter what. Pero siguro, depende dun sa namatay. Oo, tama. Pero kung talagang, halimbawa, nanay mo, o lola mo, tatay mo, puta pare, you have to make decisions. Hindi, yung tanong na to, parehas siyang mabigat na kailangan mong gawin. Pero dito tinetest yung kung ano yung mas matimbang sa'yo. Kumbaga ano yung dapat gawin? Ano yung mas yung responsibilidad mo ba o yung magagalit sa yung ibang kapamilya mo? Parang yun yung yun yung naglalaban doon. Nagigets ko rin naman yung point. Siguro ako lang yun. Kasi ako, alam ko sa sarili ko na any given situation, kaya kong gawa ng paraan. Or wag na natin sabihin na
may namatay. Hindi. Na yung kailangan ka lang dun sa ano. Talagang pag wala ka dun, di mo pinuntahan, wala ka ng negosyo bukas. Pupunta ako sa office. Ay, yun lang yung point namin. Oo, Hindi, parang pero ganun. nagigets nyo naman yung point ko. Gets Diba, din, parang, gets din naman. Gets din. Kaya naman. Parang it won't hurt naman kung daan ka ng 1 oras dun sa Yun na nga. Ah, kaso life Yun or na nga death situation nga eh. Yung kailangan mo lang talaga mamili talaga. Putang ina. Pero yun nga. Jump tayo sa ibang topic kasi ano nga eh. Mahirap nga magbigay ng ganung example. Lagi kasi itong hanap- subjective, Mahirap. laging... Di mo siya alam mo pwede talagang, ano, yun lang yung mangyayari. So balik tayo no sa ano ni Cyrus. balik kasi tayo. kasi halimbawa ito sige nakuha na natin kung ano yung red flag mo sa babae which is ano nga ulit yun? Emotional intelligence. Emotional Mababa. intelligence. Mababa. Okay, so halimbawa, syempre in the first place, una mo talaga makikita sa attraction is yung Physical. appearance Yeah. ng babae, Appearance. di ba? So okay, nakuha mo na yung gusto mo na cute, yung sakto lang yung katawan. Pero nung lumabas na yung red flag after 3-4 months nang naging kayo na, Tapos talagang ganun yung ugali niya. iwan mo ba kaagad o bibigyan mo ng Bibigyan ko benefit ng of the chance. doubt? Ako, iwan ko agad eh. Yung ganun. Pero pwedeng ganun. bait talaga ni Sai. Mabait siya sa'yo. Depende kasi sa ano eh, sa tao rin talaga eh. So, kumbaga pag-aaralan mo yung ugali niya kung paano talaga siya bilang Naniniwala ba kayo sa ano eh? Magbabago pa yan. Yung ganun. tao. Ako isang beses lang. Ay, chance lang. Pero pagka umulit na ayoko na. Pero ako, naniniwala ako doon. Depende sa tao, yung sinasabi magbabago pa yan. Depende. Kasi si Chris, nakita ko nagbago talaga to. No shit Akala ko. Hindi, saksi ako sa mga shit nito ever since. Kala ko. Hindi to paninira. Ano? Pero tumawa na. Nakayoko eh. Pero no shit. Dati, nasaksihan ko yan, yung dating Chris Delano. Tapos, unti-unti, naging, totoo, gagi, huwag ka tumawa. Kasi baka mamaya biglang may birada na naman. Hindi, wala. punchline Hindi, naisip ko lang. Pero kasi, meron din akong ibang taong kilala na, putang ina, hindi talaga nagbabago. Parang, minsan paatras pa. Parang ganun. Hindi naman siguro paatras pa, pero Or minsan steady ganun lang pa rin sila, siya. steady Oo. lang. Pero hindi naman kasi madali magbago. Hirap talaga. din. I mean, di ba? Hindi talaga. Ikaw, i-share mo paano mo nagawang magbago? Hindi, ikaw naabutan mo talaga sobrang dark ko dati. Oo, ngayon medyo pumuti ka na eh. Okay guys, sorry yung camera medyo Okay, sorry na po tol. Anyways, ano nga pala yung tinatanong mo? Hindi, yung process ng pagbabago mo. Hindi, amin natin, si Chris Delano, babaero yan dati. Talagang kahit puno ng saging, tirahin yan. Putang ina. Hindi, siguro simulan natin sa ano, sa Dilano, Dati pa talaga. simulan natin sa pambababae siguro. Wala kabataan mapusok. Hindi naman mawawala yun eh. Tapos parang katagalan, na-realize ko lang din na parang ang pangit naman na kada gising ko, parang hanap ka na naman ng bagong katabi. Walang consistency. Tapos parang nakaka-drain kasi parang masyado mong binibigay yung sarili mo sa iba-ibang tao. So, Ilang oras na nag-running? ilang oras na yan? 48, okay. So parang ayun nga, siguro nasa isip ko lang nun, kaya parang mas gusto kong mag-settle down na lang sa isang babae lang. Is yung parang kakapalit-palit mo ng babae, parang nangyayari, lagi kang back from scratch. Pakilala ulit. Oo, nakakapagod. Puro kasi mula, no? Oo, tas parang imbis na yung mga time na yun, ini-spend mo na lang sa isang babae na kasama mo, na magbibuild ng empire, kagaya na sinabi niya. Parang, Yan tol yung usapan kanina na yung sa looks eh. Yan na yung kasunod eh. oo. Di ba? Kung tanggap ka, ang swerte ito ko yung lang ugali talaga, mo. ang swerte ko lang din talaga, na nabigay ko yung hinahanap niyang swerte sa... Ayun. Totoo, Empire. swerte. Sobrang swerte mo kay Chris. Anyway, yung sa pagbabago shit, yun lang naman. Kasi sabi niya, naniniwala ka ba? Ikaw, naniniwala ka ba magbabago pa yan? Hindi, yung ganun. Yung magbabago pa yan. May mga ugali na tingin ko hindi na. Pero may mga talagang nababago eh. Pero may mga talagang hindi na ganyan. Ano na yan, kupal na yan habang buhay. Yung Nakatingin ganun. ka sa akin. Tingin mo. Hindi, siguro din, malaking part sa akin yung nag-seek ako ng enlightenment. Ayun, yung parang, wala talagang marireach na total enlightenment eh. Wala walang ganun. Pero at least, in a way, naghanap ako ng ways na kung ano yung, minsan kailangan mo ng acceptance eh, kung ano yung mali mo eh. Kasi may mga taong di kahit tanggapin yung Tama. yung Totoo mali yan. nila eh. Totoo Like yan. for example, ang narcissism.
Ang narcissist na tao, sakit yan na hindi sila aware na narcissist sila. Tapos at the same time, parang lagi silang naghahanap ng mabe-blame. Lagi silang, basta anything na basta hindi nila tatanggapin na sila yung mali. Lagi sila yung biktima. Tapos at the same time, parang lagi silang constant na naghahanap ng validation sa ibang tao. Sila yung mga... I see. Syempre, ikaw, pag natutunan mong, once you accept everything as it is, na hindi ka na magsisik ng validation sa labas eh. So, parang, ayun yung parang nakita ko sa sarili ko na parang, okay, may chance pa pala ako magbago. So, parang unti-unti, na-improve ko yung sarili ko. Pero definitely, may mga taong hindi na magbabago. Which is, ayun nga, yung narcissistic personality disorder. May mga tinatawag na dark triad, which is yung Machiavellism. Yaman na yun. Huwag tayo mag-dwell into that. Pero yun nga, may mga talagang sakit na psychologically na hindi mapoprove ng mga doctor sa mga St. Luke's, mga ganun. Talaga? Human behavior. Yan. Pero there are things na na parang minsan, naniniwala kayo sa yung pagbabago lagi nagsisimula bukas, sa Lunes, next year, lagi ganun, sa January. Diba? Yung mga ganung sinasabi. Next week, mag-gym na ako. Monday. Kusa kasi yan eh. Mga ganun. Laging magda-diet na ako starting tomorrow. Laging ganun no? May napupush back. Parang sabi nga nila, hindi na ako magbe-vape pagdating ng January. Sino ba yan? Si Eddie, sino yun yung artistang legend sa Pilipinas? Si Eddie Garcia? Eddie Garcia. Yeah. Yung sabi niya, kung may gagawin mo na ngayon. Yung kalimutan ko ikaw yata nagpahit sa may ganun, di ba? Parang kasabihan din. Sinabi siyang ganun. Parang kung gagawin mo lang din, gawin mo na ngayon. Yung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Parang ganun Bukas ka pa magda-diet ngayon na, parang gano'n. Basta ang ganda ng sinabi. May kasabihan na. If you were to die tomorrow, why not now? Parang hindi applicable, no? Hindi applicable. Going back kay Cyrus. So, ngayon, syempre, sige, binigyan mo siya ng chance, diba? Nakita mo yung red flag, tapos sa tingin mo magbabago pa naman. Since bibigyan mo ng chance paano kung hindi na talaga, pero mahal mo na yung tao Wala ka nang magagawa, mahal mo na. Paano mo na lang i-handle or paano mo na lang siya aanhin? Isa-sacrifice mo ba yung kasiyahan mo? Sa ngayon sa state ko ngayon na kaya ko nang iwan eh. Kasi parang before feeling ko strong. Parang tanga na mahal ko kasi parang sige, go lang. Pero hindi laging enough yung love. To keep things running Tama. Diba? Actually, yung love, di naman yan parang sinabing love, masaya lagi, hindi. Ano yun Lagi mong nandyan lang yan. Pero kailangan mo siyang... Aabot ka sa punto, nakakapagod din Parang putang ina, di ba? Putang ina! Teleserye na to Ito, ano yung sinasabi mo? Putang ina, sakit! Pero ikaw ba, Sai, kailan ka huling nagka-girlfriend? Ilang months, years nang nakalipas? 2 years and a half. Tangina, 2 years and a half ka nagjajakol lang. Oo. Gago, umuulan. Okay lang yan. Takot ka ba sa rain? So, ano na lang, kahit matakpan na lang to. Kasi covered naman yung natin Tsaka magsiswimming naman tayo pagkatapos. Hindi na, pukoy na yan. Nilagnat ako kagabi. Ilang minutes na ba tayo? 50. Malakas na. So, 53. Sige, walang susuko para sa mga nanonood. Kahit mabasa kami sa ulan para sa inyo to. Sombrero, takpan mo naman yung device natin. May payong pa ba tayo isa? Or kahit tela. Ayun na lang. Alam mo na, kuha na lang tayo ng payong. Kuha akong payong marami. Payong. Sige. Marami? Oo, para tig-isa. Marami ba tayong payong? Doon, kila ate. Siyempre, malaking tong resort na to. Sige, habang ginagawa namin to, Besh. Sige nga, Sai, sabihin mo gusto mo. Tangin na, bigyan mo ng gusto to. Sino ba ang gusto mong babae? Babae nga ba talaga o isang lalaki? Sheesh! Okay. Magbe-beatbox din ako. Reply mo siya habang hinihintay natin yung payong. Babae yung gusto ko. Ayoko ng lalaki kasi hindi ako bakla. Pero tol, 35 billion. 35 billion. Game! Wag na tayo magpaka-plastic dito, guys. Pero magtatanggal ka ng braces, no? Pag nilapagsarap mo yung 35 billion. Ilang years na yung braces mo? Ano pa lang ito? Mga 6 months pa lang. 6 months pa lang. Yes! Wow! Thank Maraming you. salamat, Gab. Performative guy. Yeah. Putang ina. Carlito, may extra kang yung takip para takpan lang to. Wow, gagi, kangas. Bakit kasi pinag-share? Okay, wait lang. Carl, yung ilaw baka mabasa Sorry alam niyo na, ayaw namin nagkakat.
Okay, let's go. Yo! So nga pala, si Carl. Carl, kaway ka naman. Si Carl. Si Carl. Siya ngayon ng behind the cam ngayon. Starting now. At sa mga parating pa na episodes. Makikita niyo siya. At syempre, para lang ma-share natin sa mga nanonood, no, si Carl, isa siya sa mga lumapit na sabi baka kailangan doon namin ng tulong sa mga BTS, ganyan. Tapos, syempre kami, just to be straightforward, starting pa lang kami. Kita nyo naman, kailan lang ginawa yung channel natin di ba? So, parang nag-offer siya na, kung ano yung may tutulong din. So, ngayon, Thank you. para sa mga agay ni Carl, sobrang salamat kasi, alam mo yan, ang laking tulong. Wala nang ulan, guys. Wala na. So, Props nyo na lang. Balik tayo kay Cyrus. Ano mo na lang. Tayo mo na lang sa likod. Anyway, balik tayo. Sorry, naubos yung oras nyo kakatingin sa payong namin. Sorry. Ilang minuto rin yun. Anyway, so, ngayon strong ka na. Kaya mo nang iwan pag may mga shit na gano'n. Oo naman, kasi sayang energy. So, hindi ka marupok? Ngayon, hindi na. Pero nagbibigay ako ng isang chance pa rin. Isang chance? Parang Sa one lahat more ng chance. relationship Parang rule na ko nakasama mo, laging one chance lang binigay mo. pero okay, may kasalanan. Kaya kami nagbe-break. ano ba kasalanan mo? Anong kasalanan? Ano mga pinakamatitinding kasalanan na Ayoko sabihin. Para lang din Secret ko na yun. baka mali mo maging lesson to sa mga viewers natin na Normal na ng pagkakamali ng lalaki yun. which is Hindi ka nag-flash ng toilet. Yung toothpaste hindi mo tinakpan. Tinakpan. Basta yun na yun. Okay. Walang takip toothpaste mo. Huwag mo kulit to mag-toothbrush. Diba usually pag nagtutoothbrush ka, yung toothpaste lalagay mo sa toothbrush. So kanya hindi talaga sinisip-sip niya, hindi niya iniisip yung mga ibang gagamit ng toothpaste. Wala naman kasi ibang gagamit. Ako lang. Ganun ka gumamit. Gusto ko dun ko. Tapos tsaka mo ibabrush. What? Tol, ewan ko, kanina kasi nag-toothbrush ako eh. Pagka sa tongue area na, naduduwal ako. Ako Kayo din rin ba? Kahit nga konting ganun lang eh. So, Tapos hindi bigla mo ako kakayanin. naisip, kaya nga sabi ko, tangina, kailangan masanay ako pag 35 billion na yung usapan. Pag sa 35 billion na. Parang naduduwal ako eh. Sabi ko, tangina, hindi ko yata kakayanin yung sinasabi ni Delano. Putang ina, tututbrush lang ako sa dila ako, naduduwal na ako eh. Sobrang naduduwal din So ako. kada nagtutoothbrush ka naisip mo 35 Minsan nga billion. nasusuka ako eh. May lumalabas na kinain ko. Minsan, ganun ako. Grabe naman yun. Ganun, legit. Ay, kahapon Di tong ba- ulam ah. Di ba, duduwal ako. Tapos pag ganun, may lalabas na galing sa tiyan. Lumbas yung atay mo. Hindi, balik. Hindi ikaw. Ikaw, Ano ako? nagtutubrush ka. Normal na toothbrush. Hindi yung parang... Hindi ka naduduwal? Ay, hindi. Pagka, bawa sa dila. Hindi ko ginagawa yun. Ang pangit, minumuestra ko pa eh, no? Naduduwal din ako. Nag-research nga ako dyan eh kasi naduduwal ako eh. Tsaka, paghahanda Inisip sa 35 ko bumili nung billion. nung tongue scraper na. Ayun, may Kaya may ganun ako. Kaya may ganun ako. Oo, kasi para hindi ako maduwal dun sa... Sa brush. Pero ganun din, susubo mo rin sa pinaka. Hindi kasi kaya ako naduduwal. Hindi na nung gano'n ko na sa ngipin ko, ito pa rin ba yung gagamitin ko? Hindi yun yung Hindi duduwal na lang. sinasabi namin. Kasi ang mouth ng tao, natitrigger yan pagka... Tutusok. Tutusok, tas maduduwal ka. Oo. Mm. Tanginang topic yan ng puta duwal. Tama na yung mga dol. Tusok-tusok sa 5 minutes lalamunan na nyo. duwal. Hindi, yun nga. Parang, ang hirap Pangit pala. ang imagination mo, no? So, tuwing nagtutoothbrush ka, yun yung naisip mo. Paano kung binigyan ako ng 35 billion? Kailangan ko na practicein to. Ayan na. Sorry, ikaw yung lumalabas na bading sa net ngayon. Di Ay ako. mo, okay lang naman. Alam mo kailangan patunayan sa mga tao kung bading ako hindi. Kung tingin yung bading ako, then why not? Ah. Ano lang yun eh. Sa, Okay, ganito Kung na lang. kaligayahan, kung kaligayahan nila. Kung bading ka, ano ang pipiliin mong pangalan? May mga alias-alias yan. eh. Sige. Crazy, Kunyari lang. Christina kunyari Delano. lang. Christina Delano. Christina de Lulu. Hindi, ito. Kung magiging bading ka, ano mga trip mo lalaki? Diba? Sige. Anong red flag mo sa boys? Ano ba? Sige. Sabihin mo, back to you. Back to you, Chris Ako? Delano. Kung naging bading ako, Oh. siguro mga gusto kong characteristics sa lalaki. Mga tulad ni Cyrus Cooks. Galit sumagot. Yung apo ni Apo nila. Bleep! Leap. So, Pero kung magiging bading ka, bakit? tanong natin si Cyrus Cooks. Ikaw, kung magiging bading ka, anong pangalan gagamitin mo? Syra. Syra! Cyrus sa umaga. Ikaw, Gab. Ano ba? Gabi. 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 Ako siguro, Patricia. Or Tanya. Si Ikaw. Maricar. Ikaw, kung ubit ka, anong pangalan mo, Lester? John Dolph. John Dolph. John Dolph. Ano pangalan mo kung tomboy ka?
Let's say, Yung tomboy talagang ako. yung butch na naka-owner type jeep, tas naka-checkered na shorts, naka-undercut yung buhok. Anong... Gardo. Gardo, Legit, lalaki. yun talaga. Para lalaking lalaki. Lalaking lalaki. Para butch na butch. Parang nagsisibak ng kahoy. Yung ano. Gardo. Ikaw, paano mo? Dayan. Dayan, Gardo, Syra, Gabi, Tanya. Tangina, ba't ganito yung topic na? Ewan ko Bakit? sa'yo. Bakit Tanya? Yoga. Bakit Tanya kasi tiny? Dapat Patricia. Sinabi ko nga, it's either Patricia or Tanya. Pero mas Trisha. gustuhan niya yung Tanya eh. Josepina. Josepina. Parang old school naman. Hindi, Patrick Joseph eh. Josefa. I mean, old school na Talking yung about ganun. names, tol, sorry shoutout sa mga matatanda na mga nanay, tatay level na. May distinction yung mga pangalan ng mga sinauna, no? Mga, kasi ngayon medyo modern na, ito na mo. Dan or Cyrus. Dati mga pangalan, mga Sixto, 60. mga Fernandino. Ano yung Epifanio. pinaka-ancient na nakilala nyo na parang may kilala kayo na yun yung pangalan? Ano yan? Christopher Columbus. Ancient. Ang pinakamalala. Pinoy, sobrang Pinoy. Oo, mga Sobrang pinakamalala ko ata narinig. Luz Viminde. Sa babae. Yung may-ari ng parking ko sa amin. Luz Viminde, no? Yun Mga... pala, Luzon, Visayas, Mindanao pala. Para pangalanan mo ng isla yung anak mo, no? Luz Biminda. Paano yun? Pero may nagpangalan ng pero hindi siya luma nito lang, sa Jessica Soho ko napanood din eh. Yung drink your water, parang Gagi. drink your Grabe water. na. Drink your water, 89. Oo, basta Meron ganun yung pa. pangalan niya. Ginawang ano, no? Sobrang Username. haba. Nakita niyo yung username. episode na yun? Mamaya, after nito, puta pare, sobrang lap trip. Kinumpile nila yung mga pangalan na talagang Kakaiba. drink your water. Tapos meron pa sincerely yours. Oo. Meron si Jolly, Jollibee. Hindi, Jolly something. Pinangalan sa kanya ng nanay niya, Jolly... Kalimutan ko ano yun eh. Basta, Jolly Captor ba yung ganun? Tol, may pinsan ako, T-Pain. T-Pain. Totoo. Legit? Ino mo. San Mateo. Oo, pinsan Seryoso ko. ba? Pinsan ko rin ba yan? Oo, ganun ba? Most likely, pinsan ko rin yan. Oo. T-Pain. T-Pain. Oo. Meron ba yung Sabi ko, sobrang haba patingin ng ako ng pangalan birth niya, Tapos di ba? meron pang meron pang number yung pangalan niya. Ano, anak ni Elon Musk. Uy, gabi pa. Ayaw nyo kasi hawakan eh. Hindi kasi wala nang ulan. Meron pa. Baka mahulog sa lake. Wow, ang angas naman. Mulog sa Bulls Lake. Hindi, Siyempre, baka pa rin sa lake. maraming salamat sa The Lakeside. By By TJM. Tawag dito. Lap trip yun, meron pang isang pangalan. Ang haba, puro consonant lang. Parang strigwig. Hirap na hirap siya magsulat, di ba? Tapos lap trip talaga yung episode na yun ng Jessica Soho, men. So, recommendation sa mga hindi pa nakakanood. Ito yun. Ting! Yung alin? Jessica Soho episode. Hindi na, hanapin ko pa yan. Hindi, send ko sa screenshot mo lang yung... Na, Hindi. search na lang, sabihin mo na lang kung anong episode. Paano? Hindi ko alam. Basta ito yun. Cheng! Pinahirapan talaga si Chris eh, no? Ex ng tropa ko dati, pangalan ABCDE. Oh, may ganun. Tapos sabi ko, ano yan? Paano i-pronounce yung pangalan mo? Abside daw, Abside. Abside. Nung bata nga ako, tol, pag sa classroom, di ba, alphabetical usually dyan, tol. Tangin namin, ang nakatalo lang sa akin. Alam naman ng lahat yung apelido ko, nasa Facebook naman, Ables ako, di ba? Ito nakatalo lang sa akin, pare, Abaa. Puro AB na yun, no? ABAA. Ako ABL eh. Sure una, no? Unang-una pa sa first yun, Abaa. Oo. May kaklase ako elementary. Natalo niya rin yung Abad eh. Oo, kasi may ulit eh. May kaklase ako elementary, pinangalan sa kanya magulang niya, Judge Dredd. Dahil favorite ng tatay niya yung Judge Dredd. Comics ba yun o palabas? Ito kuya, shoutout sa'yo, kuya. Kuya Gaylord. May kaklase din ako Gaylord dati. Gaylord, Gaylord. Oo. May nakita. Pang German daw yun, di ba? May nakita Gaylord. Pero parang skit na ganun dito sa Pilipinas, ID. pinangalan Thank you for saving my baby and my wife. Sa delivery room. I'm gonna name the kid after you. Pag ganun, Gaylord. Sabi, okay, maybe Johnson will do. Ito yun. Cheng. Wala, ganyan. Lahat na mag-edit to. Wala. Tangin na one take na lang, wala nang edit. Para mas raw, diba? Kumaga, ako kasi, Tinamad na po. ako kasi, ang iniisip ko lagi, yung mga comments, sinasabi nyo na,
mga boss, wag nyo na i-cut para masuro. So, syempre, Pero wala kinoconsider sinabing ko. wag mag-edit. Hindi naman ikakat, i-edit lang. Kumbaga, no? kinukulayan ko naman yung edit. Dati sabi niya, word for the day. Gaganon pa siya. Oo nga. Yung gusto niya, gusto ko yung SpongeBob yung gano'n. Kaya nung nakaraan, Wala na. lumabas, tinipe na lang, innovation. Ang Inamad ni. Hindi naman. Syempre, kasi ang hirap din, kumbaga, akala ko ang trabaho lang natin pag nag-shoot na. Pero pag uwi ko, puta, tambak ako ng mga videos na i-edit. Kaya kailangan Pwede talaga naman, natin ihinto na natin to. Hindi na. Diba? De, pero hopefully sooner or later mag-expand na tayo, mag-scale tayo ng team, production team talaga. Kasi ang pinaka may tutulong ko kasi, dahil may sarili akong production house, alam ko na yung mga workarounds, yung mga kailangan natin, yung mga skills ng mga tao na nire-require para sa team natin. So, kumbaga, wala na tayong problemahin doon. Sa ngayon lang talaga, no choice tayo kundi DIY lahat. Nagpapawa. Di papawa. Tangin na. Pansinin nyo, guys. Sabi sa comment, no? Lagi sinasabi DIY, parang nagpapawa. May Yung magpapansin na naman isang yun. comment. Pero hindi ko nga makita yung sense eh. Kumbaga, ano lang naman eh. Yun yung nasi-feel niya siguro. Oo. Alam nga namang, guys, kayo na lang mag-podcast kung may reklamo. Grabe ka naman. Tol, grabe ka sa kanila, tol. Grabe, no? Yan yung mga bagay na hindi namin kaya sabihin. Sige, masamain mo. Dinihin na lang. Yun yung mga sumusuporta eh. Totoo, tol. Tangina, tol. Isipin mo, in a span of ilan? Less than 2 months? Ilan ang subscribers 1 month lang, natin? 1 month O 1 month. Tapos, yung Telegram group natin, sabog na. May 48,000 na subscribers sa Telegram. Wow! Pero alam nyo, nung nakaraan lang din, tinitignan ko din yung top 100 podcast sa Spotify. Huwag ka na magpangalan, Hindi ako magpapangalan. Pero sa top 100 Spotify, nakakatuwa lang din na may mga kino-compare na yung mga viewers natin sa mga ibang nasa top 10. Wow. Nakakatuwa lang din kasi tayo, hindi naman natin. Talaga ba? Ganun na yan. Oh, may... Mag-online ka kasi minsan, tapos hindi Check ka rin. hindi gumigising ng 4 p.m. Ina mo. 4 p.m. gumigising. Pagising YouTube ka agad, no? Robotics. Grabe. Paano may implement yung robotics Paano mo sa society? i-incorporate sa last row yung robotics? Robot. Anong sayaw? 50 lang. 50 lang. Ang ina niya, sad. Pero nakakatawa din si Malupito no? Kasi isipin mo, Lodi yun. pupunta ka ng Canada, tapos gaganong-ganong ka lang. Tapos, di ba? Pero deserve niya yun. Deserve niya. Deserve niya. Actually, natutuwa nga ako sa kanya kasi parang siya yung, siya lang yung pinakang closest na pwede mong itabi kay Michael V. Eh. Bitoy yun. Oo, totoo. Diba? Tsaka grabe din yung success ni Michael V. Wala, hindi na. Legend yun. Hindi na kukupas yun. Ano na siya, nakatatak na sa bato. So at least parang, Nakataga Nakasasak sa na. bato. Nakatatak na sa bato. Ganun din Putang ina ng mga idioms mo yun. Paano yung nakatatak sa bato? Kasi pag nakatatak ka sa bato, patay ka na nun, men eh. Diba? Lapid ah. Hindi yung legacy niya. Saang bato? pero going back, Sai. Pero handa ka na magmahal ulit. Oo naman, sa tamang tao, syempre. Para sa'yo, ang tamang tao ay ilan? Isa lang. Isa lang. Ayaw mo dalawang girlfriend, 3, 4, 5. ayoko. Parang ganun, what a tol. life, di ba? Parang Ayoko nang ganun, tol. Bakit? Isa lang. So talagang hindi ka parang masyado nakikrave sa iba-ibang babae. Ganun. crave ang puta. Crave pagkain? Ice cream. Cravings? Hindi naman. Show, Mike. Yun nga, basta kung isa lang. Pero mabait si Saya. So, mabait. Wala talaga naman yan. kami sinabing hindi. I mean, hindi. Yung kagabi, kung paano siya nagsasabi nung yung daldal niya. Sana dinadala niya rin niya sa shoot. Kasi pag nasa shoot nga, wala na eh. Padala kayong alak. The next time gagawin nga natin, inom tayo 1 or 2 oras tayo. Wala Guys, akong painom. abangan nyo to. Nag-usap-usap kami kahapon. Sabi namin, gagawa kami ng isang episode na lahat kami lasing. Except lang sa akin na. Siya lang yung pambalanse. Tingin mo, Besh. Pero No dapat... holds bar, no? Talagang... Oo, pero hindi namin alam kung i-upload namin siya. Pero kung sakali man, baka sa mga... Bala na. Pero gusto natin siyang gawin. Yung talagang, alam mo yung lasing. Alam mo, pare. Pare! Kasi Alam nung ko yan panahon eh. namin, pare. Alam ko yan eh. Di ba? Yung parang feeling ko Kasi masaya. technically, pag nakainom ka talagang parang truth serum. Truth siya serum. eh. Di ba? Parang... Parang kagabi, sabi ni Cyrus,
Ina. Tol, para mabilis, Nag-invento na yun. gin tsaka Red Doors, no? Mga ganun. Ina mo. Huwag nung patayan naman. Inom Di, para Chill lang. 30 minutes lang. Kahit nga yung Huwag naman speedrun. kahit nga yung ininom natin na hazelnut, ang sarap Oo. nun eh. Yung kahit mga ganun. Sarap yan. Enjoy pa rin tayo. Di wala ako nun. Tol, mojito. Ano ba yun? Mojito. Pwede din. Gagawin mojito natin. Ay, putang. Ilang oras lang yun. Mali yun, tol. Blackout Ang kami. ina, nagdadrive ako sa C5, imbis na diretso, paslan. Mali yun Huwag kayong iinom at magmamaneho. LTO, pa-check po to. Never Oo, yung pero grabe. tapos nagising ako, panaginip lang pala. Buti hindi totoo. Kala ko totoo eh. Sorry. Kala ko totoo eh. Ang sakit. Sorry, Tol. Naligtas niya pa sarili niya. Oo, mali yun mali. Parang, Panaginip lang pala. oo. Nanaginip Isipin lang. mo kung totoo yun, baka naka-disgrasya Tama. pa ako. Yung Kaya inuman simula natin na nung yun, di na ako minom. yung inuman namin na yun, Tsaka bawal pares yun. kami ng panaginip nun eh. Nagkaparehas kayo? Nagkita kami. Nagkaparehas kayo ng panaginip? Oo. Ang sasakyan ko doon, Kita. Fortuner na puti. Yun din ba yun? Oo, Tol. Gago parehas nga Oo. kayo. Bihira yun yung magkakasabay kayo ng panaginip. Ang ina, galing ah. Oo. Yung muntik ba daw ako makabangga na matanda? Tumatawid siya. Grabe. Pero hindi totoo yun. Dito. Mali yan. LTO. Kahit i-LTO mo, walang ganun nangyari. Panaginip nga. Ano, panaginip lang eh. may grounds ba LTO sa panaginip namin? Wala na yun. Maraming salamat sa The Lakeside. The Lakeside. The Lakeside Sa- DJ. Napaka-solid ng lugar na to. Ayun na nga. Baka madiskarga yung kotse ko. Ay, nakabukas yung pinto. May ilaw sa gilid dyan. Pero mamaya na yun. Anyway. So, ayun. Nandito kami sa driveway ng The Lakeside TJM. Tol, isipin mo, sinarado yung buong... Dito kasi dadaan eh. Totoo. Ang laki nito eh. Tingin mo, mga ilang hectares to. Hindi ako marunong mag-estimate eh. Sa tansya ko dito, mga to, malaki-laki to. Kasing, laki ng MOA. Oo, ang puta. Yung ina mo. Yung MOA, tinatamad ako ikutin nyo eh. Naikot ko na rin. Sabagay. Pero Basta malaki siya. Pero malaki. malaki. Malaki siya. Para siyang... enormous eh. Kasing laki siya ng New Valley. Yung Republic, yung dating may wakeboard. Yung kalawak. Wala na ba yun? Wala na, sinarado. Pandemic. Yung sa di ba? Santa Rosa, Yeah. Laguna. Gusto ko magpunta tayo sa ganun eh. Pero ang feeling ko meron na lang ngayon sa Pampanga yata eh. Tsaka sa Kamsur. Yung kay Governor Migs Villafuerte. Totoo yan. Oh. Kasi mukha mo, sarcastic. Gago, legit yun. Si Migs. Hindi ko lang sure Trust kung issues Villafuerte na nga yung apelido. Pero si Gov Migs. Siya rin yung may-ari dati ng mga store na stock. Alam mo yung stock na brand. May mga skateboard, mga Volcom na shoes. Supra, yung mga Supra Days. Marami akong na-imagine sa podcast natin na parang ang dami kong gustong gawin na pagsusyutan natin. Kasi parang, of course, kasama na yung mga ibang bansa din. Pero yung mga random lang na kung kaya mo nga lang sumakay sa kayak kagabi. Tol, takot ako dyan kasi na-experience ko sa Boracay yan. Bumaliktad mo ako malunod eh. Naka-angkla yung pa ako sa loob. Buti nga to open eh. May yung kayak na tinesting ko sa Boracay, tol, pagpasok ko, yung paa mo naka-stretch dun sa may parang bumaliktad, tol. Buti na lang swimmer din Dito ako rin naman Dito rin naman naka-stretch eh. Hindi, pero open. Bakit? Doon nakaparang... Yun, enclosed. Parang nakalak. Alam mo yung pasukan ng tao lang. Tao talaga Nakalak. ako. Na-imagine ko lang din yun kasi may anyways, bago ko muna sabihin, kayo ba may naiisip kayo kung sa tingin nyo saan kami pwede mag-podcast? Yung mga unusual. Sa zoo? Pwede ba yun? Oh, pwede. Pwede, Actually, kahit saan nga. Sa likod Kasi natin. may nag-comment, nabasa ko din, ba't dito tayo mag-podcast sa spa? Sauna. Anong spa yan? Nagawa na natin sa tattoo shop habang nagpapatato. Sa Tulog tattoo shop. naman may involvement na kakalikutin ka. Sauna. Massage. Oo nga, massage yung mga parang Hindi, habang sauna. nasa- Yung Sauna. Ay, sauna. Hindi. Oo. Sorry. Pero yung Sauna na Spa. yung steam. Steam. Ay, Di ba negative. yung equipment? Negative yung may gamit equipment natin tayo. Oo. Pero halimbawa, Pero mahirap huminga dun parang, saan ba yun? Mainit Ilocos? Desert? Kunwari desert. Desierto. Pero magsiset up tayo dun parang itsurang sala sa gitna ng desert. May carpet, no? Oo. Tapos may mga lampshade pa na aesthetics. Tapos may taga-subo sa atin ng ubas. Tapos may nagpapaypay ng Royalty. banana leaf. Royalty. Kumbaga parang sobrang unusual. Pero ito lang mapapangako namin sa inyo.
palagi kaming outdoor. Kung hindi man, mag-indoor din kami. Pero most of the time, gusto namin talagang adventure. Magkasakit. Ibang model. Ina mo. Sininat lang ako dun. Hindi, mga trip kasi natin eh. Umaambon, tuloy pa rin. Meron pa nga tayong isa na kailangan pa rin mangyari. Which is yung sa library. Mangyayari yan, tol. Mangyayari yan. Anuhin lang natin, Bulungan sunod lang natin. May mga nagre-request din. Lap trip yun, men. Ngayon pa lang naisip ko na eh. Tapos bawal tayo magingay. Babanat ka ng joke para magito. Chris, knock. Mister, atat na pusa. Meow! Hindi Tapos tumawa na. Hindi. Pero dapat, low-key lang yung... Tapos magano tayo laro, yung mga challenge, palakas yung boses, pag ganun. Oo, parang sige. Tite. Tite. Ano? Kailangan malakas. Oh. Tite. Tite. Pero kasi, library to. Tinuloy na yun. Yung librarian, tumingin no. Asan? Glok. Anyway, so yun yung mga abangan nyo sa amin. At meron din kami mga bagong segment na ilalabas sa Last Row Media Channel. Kagaya ng, sabihin ko na ba? Oo. Kada Olympics. Abangan niyo yan. Abangan nyo yan. So, kada Olympics ay halo-halong mga games na ginawa namin para mag-enjoy din kayo. Kasi gusto nyo mukha kami tanga eh. So, ginawa rin namin siya para sa ikakasaya nyo. Pero ano to, mga sobrang random na mga bagay na kasi might as well nandito kami sa mga ganitong lugar, enjoy na lang din namin and put up another segment kagaya nung Kada Olympics. Grabe yung mga kampyonato dito. Mga kampyonato. Sabi mo. Wag na. Anyway, so ayun, do the honor. Medyo mahaba na ang usapan natin. So yun na nga guys, kami ang Last Row Media at dito na magtatapos ang episode ng Kada Kwento Podcast. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Cyrus Cooks. Maricar. Chris Delano. Let's get it. Yee. Esque.